Grabe, ang laking pera pala ng gastos ng ating pamahalaan sa security ni Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi ni Secretary Larry Gadon, sa kanya daw impormasyong nakuha, ay umaabot ng 500 million sa security lang. Wow! Ang laking pera nun, ang daming libro nun, ang daming gamot nun, daming pagkain nun. Ganun kalaki ang gastos para sa security ni Vice President Sara Duterte. Bakit napakalaki? Talagang madami talaga siyang security. Mukhang totoo talaga yung naunang report na 433 ang naging bodyguard niya or security 24/7. Naging controversial ito nung i-recall ng PNP ni General Marbil yung 75 na yung pala may naiwan pang 31, hindi pala lahat. Pero under the law, ayon kay General Marbil, dapat military, under ng Presidential Security Command, ang security ng pangalawang Pangulo. Katulad ng security ng First Family, siyempre si Pangulong Marcos at ng kanyang pamilya. Hindi dapat pulis. Ang pulis, to serve and protect sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa politiko. Kaya ni-recall, pero kinagagalit pa nila. Ngayon, ito, lumalabas ng kanyang kalaki, 500 million. Daming gamot nun Daming pagkain nun Ilang kayang textbook ang pwedeng mabili nun? Ilang classroom ang pwedeng magawa nun? Tapos napupunta lang. Siguro naman every year yun. Pero kalahating 500 million, kalahating bilyon ang gastos ng security. Ano sweldo lang ba yun? O pati na kung ano-ano na? Pati pagkain, pati ano? Siguro secure sweldo. O sweldo pala Wow, lalo ang laki. Paano kaya papaliwanag yan? Alam nyo nung araw, nung panahon ni Binay, panahon ni Noli de Castro, ang alam ko, ang pera ng Vice President, wala pang 700 million Parang 400 million nga lang nag-umpisa yung pera ng Vice President. Nung kay Noli de Castro, hindi ko alam kung magkano, nag-increase na yata, pero maliit pa rin. Basta ang pera ng Vice President, Office of the Vice President, 400 to 700 million lang every year. Pagpasok ni Sara Duterte ngayon, 2.3 na. 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President. Wow, na-triple, ang laki. Tapos ito ngayon lumabas, 500 million pansweldo lang ng security. Ang grabe namang gastusan yan. Samantalang ang mga Pilipino nagbabayad ng buwis, yung iba nga hindi kumakain ng tamang oras dahil kulang sa pera. Pero nagbabayad ng buwis dahil bumili ka ng tubig, lahat ng pagkain may buwis, ilaw may buwis, lahat ng gastusin natin may tax. Doon na pupunta yan sa gobyerno. Tapos ganyang kalaki ang gastos sa security, parang hindi tama. Tama ba yan, Commission on Audit? COA, magpaliwanag kayo. Tama ba na ganyang kalaki ang gagastusin sa security ng isang posisyon, Vice President, Office of the Vice President? Wow! Parang gusto ko nang maniwala doon sa sinabi ni Secretary Boyeng Rimulya. Ano ba sabi ni Boyeng Rimulya, Justice Secretary, isang araw? Mas marami pa raw ang security ni Vice President kaysa sa kay President Bongbong Marcos. Wow! Dapat ang presidente ang maraming security dahil presidente yan. Mahalagang protektado lahat. Yung Vice President, mahalaga rin proteksyon, pero sobra naman. Ano bang ginagawa ng Vice President? Ano ba trabaho ng Vice President? Kung Cabinet Secretary ka, may maraming trabaho yan. Kaso hindi na nga Vice President na lang, wala naman malaking project yan at wala namang malaking dapat na bantayan. Bakit ganun kalaki ang gastos natin sa seguridad? So, tinatanong ko lang, kayong mga congressman at senador, nag-uumpisa na naman ang budget deliberation sa proposed budget ng gobyerno for 2025. Pakisilip naman ninyo yung ganyang klaseng budget. Huwag naman kayong pumayag na ganyang kalaki ang gastos natin para sa security na. Kalahating bilyon. Wow! Dami naghihirap na Pilipino. Maraming Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. Maraming Pilipino nagbubuwis ng buhay para sa ating bayan. Wala naman security. Ang inaasahan natin security, yung pulis. Kasi to serve and protect, yan ang trabaho ng pulis. Nirecall lang ni General Marbil yung 75 pulis. Nagagalit pa ang kampo ng mga Duterte. Yung pala, may naiwan pa na 31. So hindi lang pala military nagbabantay until now. Mayroon pang 31 na mga pulis. Ang dami nun. Ilan ba ang kasama ni Vice President sa kanyang lakad? Isipin mo, sabihin mo, 100 ang security mo. Ang dami sasakyan na sasakyan. Hindi naman kakasya.
Sa isang sasakyan yun na. So, ibig sabihin, ang convoy niya, mga 5, 6. Ganun karami. Kasi kung halimbawa 100 ang security niya araw-araw, palit-palitan. Kaya bukas another 100 ulit. Kung halimbawa, o 100 araw-araw yung kasama mo. Abay, pag nagbiyahe ka, sa aeroplano, laki ng gastos talaga noon. Ay, kung by land, ilang kaya ang convoy noon, ilang sasakyan yung sunod-sunod para lang sa Vice President. Wow, ganun palang kalaking gastos natin. Akala ko, presidente lang ang dapat na ganyan. Pero ngayon, mukhang mas marami pa nga kaysa presidente. Ano inyong masasabi dyan? Pera po natin yan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala dahil pera ng bayan ang ginagastos ng gobyerno. Anumang ahensya ng gobyerno, local or national, position, o basta nasa gobyerno, pera ng gobyerno ang ginagastos nila. Sweldo, allowance, transportation. Yun nga, pagdating sa security, tayo pa rin nagpo-provide. Kaya huwag kayong matakot ng mga Pilipino. Like lang po ninyo itong video ito para makarating sa mga kinaukulan. I-like po ninyo, walang problema. Pag-like po yan, wala kayong pananagutan kasi ilalike lang nyo para makuha, mapanood ng iba. Bakit pinapayagan ang ganyang kalaking pera, kalahating bilyon, 500 milyon, for security lang ng isang opisina ng gobyerno? Parang hindi naman fair, parang hindi parehas. Sa dami ng Pilipinong walang security, sa dami ng Pilipinong hirap na hirap ang buhay, pero ito naman, napakalaking pera na ginagastos sa security pa lang. Bakit naman ganun? So, Congressman, Senador, pakiayos naman ninyo dahil kayo nagbibigay ng budget. Commission on Audit, magsalita naman kayo. Tama ba yan? Hindi ba korupsyon yan? Tanong lang po. Dahil pera ng bayan, lahat ng Pilipino may karapatang magtanong pagdating sa pera. Hindi ko sinasabing may korupsyon. Nagtatanong nga tayo, kailangan ba yung ganyang kalaki? Kailangan ba na ganyan ang karami ang ginagastusan tayo para sa seguridad lang? Wow naman. Diba? Magpaliwanag kayo dahil pagka naipaliwanag nyo at naiintindihan ng bayan, alam problema. Pero kung hindi nyo may paliwanag, kawawa naman ang taong bayan siyang may-ari ng pera ng mga kinaukulan. Ayun po yun. Ngayon, ang bagong hirit ni Senador Bato de la Rosa, yung 31 na naiwan sa Office of the Vice President, palitan daw ng mga malalapit kay Vice President. Palitan daw ng mga taga-Davao. Parang gusto ni si Inday, may naiwan sa kanyang 31 pulis, maliban pa sa military. Wala daw tiwala daw sa 31 pulis. Yan sabi ni Bato. Nag-request daw si Inday Sara Duterte na palitan yung 31 ng mga pulis Davao na kilala niya. Yan. Namimili pa ng security. Parang kahit na pulis, wala, hindi ay pang pagkatiwalaan. Wala daw tiwala doon sa 31 naiwan. Sipin mo. Yung mga security niya ay talagang, ano ba ito? Di ba masyado namang maluho itong buhay na ito? Binigyan ka na nga ng security, namimili pa. Kakaiba, no? Kakaiba kaysa iba. Any comment, reaction, malaya po kayo. Paki-like lang po ninyo itong aking mga video. At kung hindi pa kayo nag-subscribe at follow, mag-subscribe at mag-follow na rin po kayo dito sa MA Pinoy TV at doon sa isang channel ko pa, Mike Abby Opinion. Palakasin natin ito, magsama-sama tayo para sa kapakanan ng majority ng Pilipino. Yung tama lang, yung naaayong balita, walang fake news dito. Walang intriga dito, totoo lang, nagtatanong lang tayo sa mga isyong involved pera ng bayan.